Tuwing walang pasok sa minahan sa gilid ng ilog na ito sa Itogon, Benguet, dumediretso ang 40 anyos na si Winston. Ilang metro lang mula sa Pampang, pumupunta siya sa lugar na ito. Sa ilalim kasi ng mga buhangin at bato, nakakubli ang maliliit na piraso ng ginto. Para makuha ito, gumagamit siya ng screen at pan. Kwento niya matapos raw ang ilang banlaw, lumilitaw ng maliliit na piraso ng ginto. Kung susumahin para sa kanya, mas gusto niya raw ito. Pipiyada ito ata ko. Kaya unang gaman niya kat, delikado. Ano amuno ko. Makaruha ka nga ako. Si Bibiang. Dito lang gamin na init. Diyan, pudot ko, kalabuan dito. Sa kabila nito, kailangan pa rin niyang magdoble kayod, alang-alang sa kanyang anak na nasa elementarya. Kagaya niya, kinakailangan ding magtiis ng 65 anyos na si Tatay Tommy na mababad ng halos maghapon sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Kwento niya, ito na ang kanyang nakagisnang hanap buhay. At para makasabay sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kailangang magtiyaga. Iga pa may riragsa pa. Pag ang mga urekati ora alas 6, alas 7. Ana, agsa pa. Alas 3 kamat nga malpas. Basit mo, timalam. Kaya ko namin nga minigram. Awan 10 gramos na, minigram lang. Awan 10 gramos na. Awan. Bagamat pagod, porsigido sila lalo pat pumalo sa 10,000 piso ang halaga ng kada gramo ng ginto nitong nakaraang buwan. Ngayon lang na 2026. Ngayon lang na 2020. Last year is ano lang yun eh. Mga tiinabot na lang iyakat mga 8 plus, 8.5 ganun. Ang puro yung mga 24. Merong ispian yung water weight tsaka air weight niya. Dahil dito mula sa dati iilan, dumarami pa ang bilang ng mga nag-gold panning sa ilog na ito. Ibig sabihin, mas matindi ang kompetensya. Inalistoan na Jay, nukas Jay. Inalistoan ti pwisto. Sinambahan talaga tikas Uwin, ada gamin Jay mamaya ti pwisto na adamot Jay nakapsot. Pero kung si Tatay Tommy ang tatanungin, hanggat maaari ayaw niyang maranasan ng kanyang mga anak ang hirap ng trabahong ito. Dito han ako ma. Ngam nyangay nga rod no. Adam, kay di siya ka, timan no. Dangag eskwela. Makayanos dangag trabaho dito. No. Narigat piman dito, no ka. Trabaho na dagsan. Halos isang araw nga ang trabaho nito at kakaunti lamang ang kanilang nakukuha. Halos abutin na nga sila ng buwan o di naman kaya ilang linggo bago sila makakuha ng 1 gramo lamang. Bukod kasi sa mahirap, kaakibat din ito ang peligro. Hindi namin hawak yung mga gold panners. Ang binabantayan ng namin doon, baka may bagyo. Kasi natutulog na sila doon sa gilid ng ilog eh. So baka may bagyo. At saka baka hindi sila makaalis kung lalakas yung tubig. Kasi kung minsan umuulan doon sa taas, hindi dito sa baba. Pero yung tubig biglang lalakihan. Since parang kino-consider natin na traditional yung gold panning, they still need to undergo the Minahang Bayan process and then subsequently apply for a small-scale mining contract for their operations to be considered as legal. Ngayong buwan ng Pebrero, pumapalo na lamang sa higit 9,000 piso kada gramo ang bilihan ng ginto. Pero mataas pa rin daw ito kumpara sa mga nakaraang taon. Ayon sa mga eksperto, ang pagtaas ng presyo ng ginto ay karaniwang nangyayari kapag may pangamba sa ekonomiya, tulad ng mataas na inflation o mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at mahinang palitan ng piso kontra dolyar. Sa isang banda, nakikinabang ang minerong tulad ni Winston at Tommy. Pero sa mas malawak na larawan, sinyalis din ito na mas dumarami ang mga nag-i-invest sa ginto na mas ligtas. Habang patuloy na tumataas ang presyo nito, patuloy ding makikipagsapalaran ang mga minero. Umaasa na sa bawat butil ng gintong makukuha, may kaunting ginhawang maiuuwi sa kanilang mga pamilya. Vanessa Bugtong, RNG News.